Magandang araw mga bata. Ngayon, pag-aaralan natin ang Kabanata 3, ang daigdig at ang isyu ng kapaligiran. Mga karaniwang kalamidad sa Pilipinas. Una riyan ay ang lindol. Dahil matatagpuan ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire, ang rehiyon kung saan aktibo ang mga bulkan, madalas na nakararanas ang bansa ng mga pagyanig dahil sa paggalaw ng crust ng daigdig. Ito ang mga lindol at pagsabog ng mga bulkan. Ayon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o ang PHIVOLCS, nakaranas na ang Pilipinas ng 106 na lindol na may lakas na magnitude 6.0 o mas mataas. Ang pinakamaminsala sa mga ito ay ang nangyari sa nakaraang 50 taon. Gumagamit ang PHIVOLCS ng intensity scale upang malaman ang lakas ng isang lindol. Ang intensity ay ang lakas o paggalaw ng lupa samantalang ang magnitude ay ang sukat ng seismic energy na nagmumula sa sentro o epicenter ng lindol. Sumunod riyan ay ang baha. 70% ng ibabaw ng daigdig ay natatakpan ng tubig at ito ay may iba't ibang anyo gaya ng lawa, atmosfera, latian, tubig sa katawan, ilog, karagatan, dagat, niebe, glacier, yelo, pigmig sa lupa at permafrost. Ang Pilipinas ay napaliligiran ng tubig at madalas na dinaraanan ng monsoon. Ito ang dahilan kung bakit maraming tubig ang naiipon sa lupa. Lumalagpas ang dami ng tubig sa kanyang sipsipin ng lupa kaya bumabaha. Ang pagbaha ay depende sa mga sunod. Una ay ang lokasyon. Baha sa ilog, baha sa dalampasigan at baha sa mataong lugar. Pangalawa ay ang tagal, flash flood at sheet flood. Maraming dahilan ng pagbaha at ito ay karaniwang batay sa kondisyon ng panahon at resulta ng gawain ng tao. Karaniwang dahilan nito ang malakas at tuloy-tuloy na pag-ulan, pagbabaw ng mga ilog, pagpapakawala ng mga tubig sa dam, ang kombinasyon ng paglaki ng tubig ng dagat at malakas na ulan. Mayroon ding ibang salik na nagpapalala sa bagbaha. Ang populo ng isang pamayanang urban, ang pagdami ng mga informal settler, pamayanang urban, pagdami ng informal settler sa daanan ng tubig, urbanisasyon na dahilan upang gumawa ng mga kalsada na pumipigil sa mabilis na pagdaloy o paghupa ng tubig sa lupa, ang pagkakalbo ng mga kagubatan at watershed na sumisipsip at nag-iipon ng tubig na maaaring gamitin ng mga tao. Upang maprotektahan ang mamamayan at mga ari-arian, nagtalaga ang pamahalaan sa pamamagitan ng Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o ang PAG-ASA ng isang standard flood warning system na makikita sa ibaba ng iyong aklat. Sumunod ay ang tsunami. Bagamat isang kapuluan ang Pilipinas at ang paliligiran ng tubig, bihirang makaranas dito ng tsunami. Ang tsunami ay isang mataas na daluyong na karaniwang epekto ng paggalaw ng lupa sa ilalim ng dagat. Ang pinakamaminsalang tsunami na nangyari sa bansa, Moro Gulf Tsunami noong Agosto 17, 1976, na pumatay ng humigit kumulang 8,000 katao. Nangyari ito ng hating gabi kaya hindi nakapaghanda ang mga tao. Dahil sa Moro Gulf Tsunami, binuo ni dating Pangulong Ferdinand Marcos ang National Disaster Coordinating Council na ngayon ay kilala bilang National Disaster Risk Reduction and Management Council. Sumunod naman ay ang tropical cyclone. Ang tropical cyclone ay isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng 900 MB o mas mababa pang central sea level pressure at surface winds na umaabot ng higit 100 knots. Nabubuo ito sa mga karagatan na ang temperatura sa ibabaw ng tubig ay mas mataas ng 26 na degrees Celsius. Sa ibang bansa, kilala ang mga bagyo bilang hurricane, cyclonic, typhoons at willy-willy. Ito ang mga klasifikasyon ng mga tropical cyclone. Una, ang tropical depression. Umaabot sa 61 km per hour o mas mababa ang bilis ng hangin. Pangalawa ay ang tropical storm. Umaabot ng 62 to 88 km per hour o mas mababa ang bilis ng hangin. Pangatlo ang severe tropical storm.
Umaabot ng 87 to 117 km/h ang bilis ng hangin. Pang-apat ay ang typhoon. Umaabot sa 118 to 184 km/h ang bilis ng hangin. At ang panglima ay ang super typhoon. Lagpas 185 km/h o higit pa ang bilis ng hangin. Sumunod naman ang pagsabog ng bulkan. Dahil sa lokasyon ng Pilipinas na may tectonic plate at trench, madalas ang pagsabog dito ng mga bulkan. Narito ang mga klasifikasyon ng mga bulkan. Una, aktibong bulkan. Ang ganitong mga bulkan ay sumabog na sa 100 taon batay sa mga tala ng kasaysayan. Itinuturing ding aktibo ang bulkan kung sumabog ito sa huling 10,000 taon batay sa pagsusuri ng mga datos. Pangalawa, maaaring maging aktibong bulkan. Wala pang tala ng pagsabog ngunit itinuturing na maaaring sumabog. At ang pangatlo ay ang hindi aktibong bulkan. Ang mga ito ay hindi kailaman sumabog at ang anyo nito ay nabago na ng hangin at ng ulan. May 6 na aktibong bulkan sa Pilipinas: Mayon, Taal, Bulusan, Canlaon, Pinatubo at Hibok-Hibok. Sa bawat bulkan, ang PHIVOLCS ay may iba't ibang antas ng pag-alerto mula 0 hanggang 5 na maaaring magbadya ng tahimik na antas, mababang antas ng paglindol o paggalaw sa loob nito, hanggang sa mapanganib na pagsabog. Pangangasiwa upang mabawasan ang epekto ng mga kalamidad. Dahil matatagpuan ang Pilipinas sa Pacific Ring of Fire at isa ito sa mga bansang madalas na apektado ng malalang kondisyon ng panahon, kailangan ng isang programa para mabawasan ang masamang epekto ng mga kalamidad. Bagyong Haiyan na nakilala sa Pilipinas bilang Bagyong Yolanda ay nasa pinakamataas na klasifikasyon ng sakuna ang siyang gumising sa pamahalaan ng Pilipinas upang mas pagbutihin ang paghahanda para sa mga kalamidad at sakuna at mabawasan ang masamang bunga nito. Batay sa Republic Act No. 10121, ang disaster risk reduction ay nangangahulugan ng pagbawas ng panganib ng sakuna sa pamamagitan ng sistematikong pagsuri at pamamahala sa mga sanhi ng sakuna upang mabawasan ang panganib, maiwasan ang pagkamatay ng mga tao at pagkasira ng mga ari-arian, pangangasa sa kapaligiran at mas mataas na antas ng kahandaan sa mga aring mangyari. Greenhouse effect. Ang greenhouse effect ay ang pag-init ng ibabaw ng daigdig at ang kalawakang kalapit nito dahil sa pagdami ng mga gas tulad ng halumigmig, methane, nitrous oxide, at carbon dioxide. Ito ay isang natural na pangyayaring dahilan upang mapanatili ang temperatura para sa mga namumuhay rito sa daigdig. Kung walang greenhouse effect, ang temperatura ng daigdig ay negative 18 degrees Celsius. Ngunit dahil sa greenhouse effect na kagagawa ng mga tao, nawawala sa balanse ang daigdig at nagkakaroon ng global warming. Noong 1872, tuklasan ni Joseph Fourier, isang mathematician, na ang atmosfera ng daigdig ay nakakaipon ng init tulad ng isang greenhouse. Noong 1896, sinabi naman ni Svante August Arrhenius na ang temperatura ng daigdig ay tataas dahil sa dumaraming carbon dioxide mula sa pagsusunog o paggamit ng mga fossil fuels. Ito ay dahil sa pagdami ng mga pagawaan na epekto ng Rebolusyong Industrial. Samantala, sa isang obserbasyon noong 1958, nang ibinubugang carbon dioxide sa maunang law sa Hawaii, sinasabi ni Charles David Killing, isang Amerikanong siyentipiko, na ang carbon dioxide ng daigdig ay tumaas ng 30% kaysa noong bago nagkaroon ng Rebolusyong Industrial. 75% ng mga greenhouse gases ay resulta ng pagsusunog ng mga fossil fuel, kagaya ng uling, langis, at natural gas. Sa Pilipinas, ang pinakamalalang pinanggagalingan ng carbon dioxide ay ang mga planta ng elektrisidad at transportasyon. Dumoble rin ang dami ng methane mula noong Rebolusyong Industrial. Ang methane ay produkto ng mga proseso sa industriya at agrikultura at nabubulok na basura. Ang mga proseso sa industriya at agrikultura ay nagpaparami rin ng nitrous oxide sa hangin.
Kapag nagpatuloy ang pagdami ng greenhouse gases ayon sa Intergovernmental Panel on Climate Change, tataas ang temperatura ng daigdig sa taong 1990 hanggang 2100 mula 1.8 hanggang 4.0 degrees Celsius. Narito naman ang ilang posibleng epekto ng pagdami ng greenhouse gases. Una, pagbabago ng ecosystem na natural at agrikultural. Pangalawa, paglaganap ng mga sakit ng tao at ng hayop. Pangatlo, pagbabago sa klima kasama na ang pagdami ng mga kalamidad. Ang sumunod naman ay ang global warming. Ang global warming ay ang pagtaas ng temperaturang dulot ng mga natural na salik kagaya ng pagsabog ng bulkan at pag-iiba-iba ng init ng araw. Ngunit sa kasalukuyan, ito ay epekto na rin ng mga gawain ng tao dahil sa mga ibinubugang gas sa atmosfera. Ito ang mga gas na carbon dioxide, methane, nitrous oxide at halocarbon. Nagmumula ang carbon dioxide sa paghinga ng mga tao at hayop. Ngunit sa kasalukuyan, malaking bahagi ng carbon dioxide sa hangin ay nagmumula sa pagsusunod ng mga fossil gaya ng uling, langis at natural gas. Nakadaragdag pa rito ang pagputol ng mga puno sa kagubatan para sa agrikultura, pagmimina, at iba pang hanap buhay. Ang mga puno at halaman ang gumagamit ng carbon dioxide na ibinubuga ng mga tao at hayop. Isa ring dahilang global warming methane. Galing ito sa nabubulok na basura. Ngunit maaari pa itong dumami dahil sa mga gawaing pang-agrikultura, pag-aalaga ng mga hayop, paggamit ng fossil fuel, at pagkabulok ng maraming basura sa mga lugar na tapunan. Mas kakaunti ang methane sa atmosfera kaysa sa carbon dioxide, ngunit mas matindi ito sa pag-ipon ng init. Ang nitrous oxide naman ay natural na nabubuo sa lupa at tubig. Ngunit, kagaya ng ibang mga gas na nabanggit, dumarami rin ito dahil sa paggamit ng pataba at pagsusunog ng fossil fuel. Ang nitrous oxide ay mas mabilis na mag-ipon ng init ng 300 beses kaysa sa carbon dioxide. Ngunit ang pinakamabilis sa lahat ng pag-ipon ng init ay ang halocarbon na may epektong 100 beses o 1,000 beses kaysa sa carbon dioxide. Ang mga halocarbon ay kakaunti, ngunit malawak ang paggamit nito sa mga refrigerator, aerosol, propellant, insulator, at mga chemical na panlinis. Mas kilala ito sa tawag na chlorofluorocarbons, hydrofluorocarbons, at hydrofluorocarbons. Ito ang mga epekto ng global warming: pagbabago ng init at ulan sa mundo, pagbabago sa ecosystem at biodiversity, pagkatunaw ng mga yelo sa dagat at pagtaas ng tubig sa mga karagatan, mas mapaminsalang mga bagyo. Pagtugon sa climate change. Upang matugunan ang pangangailangan na maalagaan ang kapaligiran at maging maingat ang bawat mamamayan sa mga gawain nito, ang mga sumusunod na mga batas ang nagsisilbing pamantayan. Una riyan ay ang Republic Act No. 8435 o ang Agricultural and Fisheries Modernization Act of 1997. Ang batas na ito ay naglalayong mapabuti ang modernisasyon ng industriya ng agrikultura at pangingisda para sa ikauunlad nito habang isinasaalang-alang ang likas kayang kaunlaran o ang sustainable development. Alinsunod sa batas na ito, ang pagtutulong-tulong at ibang ahensya ng pamahalaan upang matugunan ang mga pangangailangan ng sektor ng agrikultura at pangisda o pangingisda, kasama na rito ang pagtugon sa suliranin sa pagpapatubig, enerhiya, komunikasyon, impormasyon at edukasyon. Ikalawa ay ang Republic Act No. 8749 o ang Philippine Clean Air Act of 1999. Isa itong batas na naglalaman ng komprehensibong polisya at programa ukol sa pagkamit at pananatili ng malinis na hangin para sa mga Pilipino. Sumunod naman ay ang Republic Act No. 9003 o ang Ecological Solid Waste Management of 2000. Ito ay ang batas na nagsasaad ng pagkakaroon ng isang programang magpapatupad sa tamang pagbubukod-bukod at pamamahala ng basura. Nilalayo ng batas na ito na maging responsable ang mga mamayan sa pagpapanatili ng kalikasan at kalusugan sa pamamagitan ng pagsunod sa mga alituntunin sa pagsasaayos ng basura,
pagpapalaganap ng kaalaman sa wastong paggamit ng likas na yaman, at pakikiisa sa mga programa na ukol sa kalikasan. Sumunod naman ang Republic Act No. 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004. Ang batas na ito ay naglalayong maisaayos ang mga pamamaraan sa pagsasakatuparan ng pangangalaga at proteksyon sa pinagkukunan ng tubig. Sunod na rito ang pagkakaroon ng holistic na pambansang programa para sa mataas na kalidad ng pangangalaga ng tubig. Ang mga nabanggit ay nilalayon upang mapangalagaan din ang kalusugan ng mga tao, ekolohiya at kalidad ng buhay ng tao. Ang panghuli ay ang Republic Act 9512 o ang National Environmental Awareness and Education Act of 2008. Nilalaman ng batas na ito ang pagkakaroon ng integrasyon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno, di lamang ang ahensya na may kinalaman sa edukasyon tulad ng Department of Education, Commission on Higher Education, Technological Education and Skills Development Authority, pati na rin ang Department of Environmental and Natural Resources, Department of Science and Technology at iba pang ahensya na maaaring maging bahagi ng pagbuo ng kurikulum at pagpapalaganap nito sa paaralan kasama na sa mga komunidad kung saan may mga daycare center at mga out-of-school youth. Maraming salamat sa pakikinig. Para naman sa balik-aral ng natutuhan, buksan sa pahina 32 ang inyong mga aklat at sagutan ang 10 mga katanungan.